Good morning po sa inyong lahat mga kapatid. Pag-usapan natin ngayon itong showbiz government, ito daw po palatandaan ng bankrupt political system. Or maaaring sabihin natin, bankrupt personal political maturity. Di ba? Ngayon, ang tanong dito, boboto ka ba ng artista? Meron hong finorward si dating Senator Franklin Drilon na galing naman rin po ito sa isang artikulo ni Attorney Josephus Jimenez, ayan, the Freeman. Okay? Sabi rito, of Pacquiao, Revillame, Salvador, Lapid, and Revilla et al. Yan. Ito nga po, di ba? Kita nyo naman, mga artista. Ito, buong pamilya. Oh. So yung iba wala diyan eh, no. So ito ho yung kanyang saloobin. Sabi niya rito, the best evidence of our political system's desperate bankruptcy is the proliferation of actors, actresses, and comedians dominating our legislative and executive branches, including the local government units. So, nagpapakita raw po ng bangkarote, no, desperadong na pagkabangkarote ng ating sistema ng politika sa Pilipinas yung pagkakaroon ng maraming mga artista at komedyante na dodomina nila yung legislative yung mga gumagawa ng batas. Then ganun din yung executive branches, 'di ba? At kabilang yun sa mga LGU, yung mga mayor, congressman, vice mayor, may mga municipal, provincial, ganyan. Naalala ko dati, nagkaroon tayo ng ganitong political ano, government, showbiz government kumbaga, noon pong panahon ni ERAP. So nung tumakbo si ERAP, 'di ba? Anong nangyari? Lahat ng halos ng mga artistang kandidato nagsipanalo, pati yung Starlet, kumandidato rin. Top ng vice mayor, nanalo. So iba-ibang lugar. Parang sa mga artista ho na talagang kumandidato at nag-improve ang sarili nila, parang ang nakita ko lamang dito si Dan Fernandez. The rest, nanatili sila kung ano sila noon, na natuklasan ng taong bayan, ng kulang sa kaalaman, walang hiya, pinanindigan pa. 'Di ba? So ngayon, unang-una niya ritong pinuna si Willie Revillames, Kuya Will. Sabi niya, Willie Revillame is a good man. He has helped a lot of people, including the women that he loved. Oo naman. But that doesn't make him prepared for the work as a senator. Sabi niya, katulad dito ni Willie Revillame, mabuting tao siya. Marami siyang mga natulungan, kabilang na yung mga babaeng minahal niya. Pero hindi naman nangangahulugan nito na siya ay maihahanda nito para sa mga trabaho bilang isang mambabatas, bilang isang senador. Ano ba trabaho ng senador? 'Di ba? Bukod sa gumawa ng batas, ipaglaban mo ang iyong panukalang batas. Dahil pag hindi mo alam ipaglaban 'yan, gaano man kaganda ang iyong panukala, naku po, magkakaletse-letse lang. Now, I don't know kung sino sa inyong nakakaalala nito. Type 1 yun na lang pag naalala nyo to. O kung sino po yung pangalan. Ah, meron hong isang matandang artista na naging senador. Pero dati dalawang beses natalo dahil po sa kaingutan. Iba yung kanyang pangalan na totoo, tapos ang kanyang pangalan sa kandidatura, talo. Di talo siya dalawang beses. Now, eto na. Meron ho siyang magandang panukala. Yung Film Center Board Academy of the Philippines. So parang NTC ang papel nito, pero mas maganda. No, si Brad Jeromsky naalala agad, kakasimula ko pa lang eh. 90s ito nangyari 90s. Estudyante ako ng college niyan eh. At pinagtatawanan namin sa sa mga political science subjects namin.
Ngayon, yung kanyang isinulong, napakaganda naman po talaga. Biro mo yung mga artista, mai-improve sila talaga. Kasi magiging mandatory yun na mag-improve kayo. Now, kasi tatalunin sila ng ano eh, ng mga foreign movies eh. So hindi na pwede yung mga action movie tapos merong biglang kakanta. 'Di ba ganun dati? Action movie nagbabarilan o kaya comedy, biglang may sisingit na nagkakantahan, nagsasayawan para mga tanga lang. Eto na ngayon nagkaroon ng debate. At the time, kabatch niya si Kit Tatad, isa rin sa mga naging magaling na senador ng Pilipinas. Yang isang Oragon na si Kit Tatad. Now, doon po sa kanilang interpellation, tinanong siya, um, paano niyo ho masasabi, tinanong siya, ano po ang ibig sabihin ninyo ng quality movie? Sabi. Sabi niya, quality movie, ito yung less violence, less sex, sabi niya. Kasi po nung time ng 90s, uso po ang ST movies, sex strip movies. Yun ang usong-uso noon. Ganun po ba? Yes, sabi niya. Pwede ho bang bigyan ninyo kami ng halimbawa ng quality movie? Sabi niya, yung mga pelikulang ginawa ko. Lahat po ng yun, yung tambak-tambak na yun, yung marami. Opo, sabi. Lahat po yun, maliban dun sa isa. Alin dun? So, binanggit yung title. Um, Opo, quality po yan. Binanggit na naman yung isa. Quality ba? Oh, quality po yan. Eto, quality ba to? Opo, quality po yan. Eto hong isang ito, quality ba to? Ay, hindi ho gaano. Bakit hindi ganong quality? Kasi po, artista lang ako dyan eh. Yun pong iba, ako na yung artista, ako pa yung direktor. Alam nyo, yung maganda niyang panukalang batas, ha? Basura. Sa basurahan, pinulot. Oh, bakit? Alam niyo, yun ang sinasabi ko, kapag ka hindi alam ang kanyang ginagawa dahil po sa kakulangan sa kakayanan, di ba? Hindi siya akma. Maaaring gustong magsilbi sa taong bayan, pero yung kanyang kakayanan ay hindi akma doon sa kanyang pinasok na posisyon, 'di ba? Kawawa naman po, lugi ang taong bayan. Oh, 'di ba? At ang tao na 'yan si Jose Bautista po, no? Si Ramon Revilla Sr. Sayang, 'di ba? Ngayon, pinunan niya 'yan. Ito nga sabi niya ha, si Philip Salvador, sabi niya. Oh, Philip Salvador is a fine actor. Magaling na artista, 'di ba? Magaling sa action. Sabi. Himi, marami siyang mga taong napasaya, katulad ni Chris Aquino, na naanakan niya. He belongs to a famous movie industry clan. Lahing artista naman talaga eh. Nila si Philip Salvador. Pero, yung ganyang klaseng credential, hindi naman po yan ang kailangan sa Senado. Sabi. Tama naman, di ba? Hindi kailangan ng pagiging mong magaling na artista, galing ka sa angkan ng mga artista. Hindi yan ang requisite para ikaw ay masabing pang-Senado. Then si Lito Lapid raw, sabi niya, isang excellent actor. Diba? Pero, hindi naman raw po siya nakapag-perform ng maayos. Diba? He hasn't performed enough in the Philippine Senate, sabi. By insisting to remain in the Senate, he effectively is out the more qualified, the more competent candidates. Tama. Yung kanyang pananatili, pangungunyapit, ika nga, sa Senado, kumbaga, nadideprive niya siya mismo. Nawawalan ng oportunidad yung mga mas may kakayanan sana na kumandidato o kandidato na makapasok, 'di ba? Eh ang gagawin niya doon, tatambay na naman ng 6 na taon. Pagdating ng 4th or 5th year, gagawa ng mga pelikula, gagawa ng mga palabas sa TV gaya nitong Batang Quiapo, 'di ba? So, ganun ang style nila eh. Parang si Herbert Bautista rin 'yan pagkakandidato. No. Ilang buwan bago maghalalan o 1 taon, lalabas 'yan sa isang programa niyang Bistek. Eh ngayon hindi lumabas.
Oh, kaya sabi ko, sure ako si Herbert Bautista nadala sa pagkatalo niya sa pagkasenador noong 2022 at baka walang pera, walang programa ngayon, hindi yan tatakbo o hindi nga ho kandidato. Now, sabi niya, his popularity is not a substitute for competence. Tama. Gaano man kasikat si Lito Lapid, eh, hindi pa rin po ito mapapasubalian na incompetent siya, 'di ba? Bilang senador. Ito pa, ganun din daw. Totoo rin daw 'yan kay Bong Revilla. This guy has made politics his family business, 'di ba? Asawa niya si Lani Mercado, mga anak niya, yung mga kongresista, may party list pa sila, yung agimat. Oh. Saan ka pa? Pero ang tanong, anong significance ang nagawa ni Bong Revilla? Yung klase po ng batas na talagang life-changing. Ay, yung mga batas itong ipasa, wala namang kwenta eh. Hindi naman kailangan kung tutuusin ang lipunan eh. Di ba? Sabi niya, this guy has made politics for his family business with his wife and sons all serving in the government. What have they done? Anong nagawa nila? Wala eh. Wala. Ito pa. Uh, for Manny Pacquiao. Okay? Ito yung kanyang commentary kay Manny. Ito. Manny Pacquiao is the richest politician next to the Villiers. Diba? Yaman ni Manny Pacquiao talaga. Of course, sabi niya, he deserves his wealth because he earned all of it. He did not steal money. Hindi siya nagnakaw. Wala pong issue ng corruption si Manny Pacquiao. Maging ang asawa niya nung naging vice governor o governor ng probinsya nila. Wala silang issue ganon. Okay? Sabi nito, but the fact that he is a world champion in 8 different boxing categories doesn't make him prepared as a legislator. Tama rin naman. 'Di ba? Ano naman kinalaman ng 8 division title mo, 'di ba? Sa usapin ng kahandaan mo ba sa pagiging mambabatas. Sabi, he has not studied political science, much less political law and constitutional law. Pero 'di ba, ang totoo si Manny Pacquiao ay nag-aral po ng tawag ito ng political science. Kaya lang, walang Diyo, ang political science niya ho, module. Tapos tinapos niya ng 1 taon at kalahati. Ang tanong, sino ang mga sumagot sa mga essay? Sino ang sumagot sa mga recitation? 'Di ba? Plus yung eskwelahan na pinasukan niya, wala pong accreditation from CHED para magbigay ng online module class na katulad ng ginawa niya. So, ano ang kanyang pinag-aralan? Lumilitaw, hindi po ito valid. Kaya sinasabi rito, he has not studied political science. Kasi ang mga subjects sa political science, ano yun, 6 months? Oh, fuck. Alam ko 18 months, hindi po 6 months. Yan, 18 months po niya kinuha yun. 1 taon at kalahati ang 4 na taon. Siguro engot lang po ako nung nag-aaral pa ako ng political science kaya nahihirapan ako sa pagre-research, sa tawag dito, yung advanced thinking na yung pag-anticipate, what are the possible questions? Yung mga gano'n. Tapos yun yung anticipated questions ko na palagay ko lang naman, i-research ko yung sagot doon para biglang iba to sa akin. And what about you? How would you answer your question? 'Di ba? Or how would you answer that? At least alam kong sagutin. Oo. Sabi, much less political law. Talaga naman, tsaka constitutional law, hindi po talaga niya. Ito ho kasi yung mga importante sa political science. Political law, and then yung constitutional law. Yan. Kaya nga baka may magtanong na naman diyan ng preamble. Ang tanong nga kay Manny Pacquiao, alam ba niyang ibig sabihin ng preamble, ng prayer sa ating constitution, 'di ba?
Na sabi, he is not even familiar with parliamentary rules and procedure. Alam niyo sa amin, sa political science, isa sa mga subjects po namin ang parliamentary rules and procedures by Orendain. Yun po yung pinaka tawag dito sikat pagdating sa sa parliamentary rules yung author na yan si Orendain. Oh. Meron kaming libro, maliit lang yun. Siguro mga ganyan lang yan, oh. Kakapal. Tapos ikli. Yun. Papaano yung takbo ng session, papaano ka papasok, 'di ba? Naalala niyo yung naging problema kay Robin Padilla yung I move, 'di ba? Ganon ang ibig sabihin nun. Now, let me tell you this story. This is a great story about Ferdinand Marcos Sr. Um, when he was a senator, I believe he was a senator eh. No, a congressman. Congressman. At doon niya nakilala si Imelda Marcos. So meron silang ipinapasa na national budget. Yun pong national budget na yon, talagang pinagdidebatihan niya ng grabe dati sa Kongreso. At ang House of Representatives dati, talagang mga magagaling din yung mga members, mga abogado, talagang may mga sinasabi at magaling sa rhetoric sa pagsasalita, 'di ba? Yung art of public speaking. So sanay na sanay. Hindi kimi at lalong hindi engot. Now, yung panukalang batas na yon, sa tingin ni Apulakay, kailangan itong mas mapag-aralan pa. Hindi ito dapat na madaliin na tapusin bago mag-adjourn ang Kongreso. So alam niyo ang ginawang kalokohan ni Apulakay doon? Merong tinatawag diyan na filibustering. Ang filibustering, ito yung halimbawa, tinawag ka na, pinagbigyan ka para mag-privilege speech. So your privilege hour, ginawa niya hong unlimited. Hindi niya talaga binitawan yung podium. Dire-diretso siyang nagsasalita, ini-state niya yung hindi siya nauubusan ng argumento because he was actually buying time. Na kapag inabot ito ng hating gabi, tapos na ang session. Ganon. Now, ito naman pong isang kongresista, isinama si Imelda. Oh. At doon po nagsimula ang kanilang pagkakakilanlan at relasyon. No. So kung si Marcos hindi po marunong ng parliamentary procedure, baka hindi niya nakilala si Imelda. 'Di ba? No, ang punto ko rito is dapat alam mo kung kailan ka magpapasok ng motion, paano mo ipapasok ang isang motion, ano ba yung binubuo ng isang motion, 'di ba? Para yung pinag-uusapan, 'di ba? At least hindi ka nawawala. Tapos sa tingin mo itong portion na to hindi dapat na nandiyan, alam mo kung paano mo ito mapapatanggal, 'di ba? No. Dapat gano'n yung mga senador natin. Ang sinasabi niya rito, hindi alam ni Manny Pacquiao yang hindi siya familiar sa parliamentary rules and procedures. Ito po, sample lang. Hindi ba sa mga schools may PTA meeting ang mga parents? Hindi ba sinasabi ron, okay, I nominate Mr. Ganito. And then, pag na-recognize yan, I second the motion. Di ba? Tapos next month, sino na naman? Pagka may sapat na bilang na kung ilan yung mga na-nominate, mga nominees, may magmo-motion na I move to close the nomination for the position for president. Then I second the motion. Then sasabihin ng teacher, and now let's divide the table. Ibig sabihin, yung kayo, magbotohan na kayo. Please raise your hands who's in favor of ganito, ganyan, ganyan, ganyan. 'Di ba? Ganon. So yun po yung hindi alam. 'Di ba? Hindi alam nila. Hindi sa rebuttal. Actually wala sa speech eh. Yung speech niya ron has nothing to do. Napakiliti niya si Imelda noong pinakilala po siya, pinatayo. Pinatayo siya, tsaka si Imelda. Eto silang dalawa, si Marcos, si Imelda.
So, pandak si McCoy. So, ang katuwiran niya, wala sa height yan. Tapos, binigyan niya to ng 11 days lang yun, nakasal sila. Meron kasing napaka-sweetness na, na, tawag dito, na ginawa tong si McCoy. Binibigyan niya ng bulaklak na nakasara. Sino rito mga Ilocano? Sino mga Ilocano? Type 1. Lalo yung mga taga Ilocos Norte o Ilocos Sur. Anong ibig sabihin sa inyo kapag ang isang dalaga ay binibigyan ng isang bulaklak na rosas na nakasara pa? 'Di ba? Usually pag namimigay tayo nakabuka yung bulaklak, 'di ba? Pero si McCoy, binigay niya nakatikom yung bulaklak na puti. Ano ang ibig sabihin nun? Type nyo. Okay? Ay, tignan ko kung anong paliwanag nyo. Sabi niya rito, he is not even familiar with parliamentary rules and procedures. He appears odd when facing such parliamentarians as Chis Escudero, Alan Cayetano, and Francis Tolentino. He should aspire for an executive position if he wants to serve but not as a legislator. Alam niyo itong commentary na to, this is actually itong opinion na to pala. This is actually a constructive criticism. 'Di ba? Ganyan ang constructive, meron suggestion, hindi personal attack. 'Di ba? Hindi personal attack 'yon. Ito, tama naman po. Kung gustong magsilbi ni Manny Pacquiao, hindi siya familiar diyan sa trabaho ng Senado. Lalo na nitong nakaraan nang natalo siya. Anong ginawa ng Manny Pacquiao sa nakaraang 3 taon o 2 taon pagkatapos niyang matalo? Nag-aral ba siya ng political law? Nag-aral ba siya ng constitutional law? Nag-aral ba siya, kinabisado ba niya ang mga pasikot-sikot ng parliamentary rules and procedures? 'Di ba? Ibig kong sabihin, kung ikaw ay isang aplikante sa call center, naturalmente, 'di ba? Lalo kung ikaw yung probinsyang panggagalingan mo merong regional accent, 'di ba? So hindi po pwede na makakaapekto yung regional accent mo doon sa pagsasalita mo ng English. Or else bagsak ka. So pag-aaralan mo yung neutral accent and then correct pronunciation ng mga words, 'di ba? And then yung grammar. Oh. Ngayon, dito kay Manny Pacquiao, inihanda ba niya ang sarili niya? 'Di ba na ano ang dapat na laman ng ulo at dibdib ng isang senador? Lalo't nagbabalik Senado siya. Hindi po kasi talaga naman sapat na may puso ka sa pagsisilbi sa bayan. Kasi hindi po pwedeng sapat 'yun. 'Di ba? Sabi nga hindi pwedeng laging pag-ibig lang, hindi pwedeng laging puso lang. Kailangan marunong din kumayod, nagbanat ng buto. Sa Senado ganun din, kailangan marunong ka rin sa trabaho bilang senador, bilang mambabatas, hindi yung katulad ng ginagawa ni Bongo. Puro ayuda. Hindi katulad ng ginagawa ni Robin Padilla na Quiapo ang pinag-uusapan, 'di ba? Pagka bumanat, naku po, patagig yung daloy ng kanyang argumento. O kaya pakubaw. Now, going back. Sabi dito, he is a good person and a good Filipino. But with due respect, he can't be a good senator. Naalala ko nung nagkaharap silang dalawa ni Senator Cayetano, yung babae. Ang panukalang batas doon ni Manny Pacquiao po ay napakaganda. I like it. Na yung yung contact sports magkaroon ng hiwalay ng ahensya. Kasi napababayaan daw yan ng GAB, ng Games and Amusement Board. So dapat magkaroon ng hiwalay. Ang tanging problema lang ni Manny Pacquiao doon is the redundancy ng mga provisions niya sa kanyang panukalang batas doon sa mga provisions ng mandato ng Games and Amusement Board. Ano po ang remedyo doon? Yun ang hindi niya na-pick up nung nagdidebate silang dalawa ni Pia Cayetano. Ang remedyo po doon dapat, hindi kasi siya open sa amendments. Feeling niya kasi perpekto na yung ginawa niya. Dapat
Open siya sa amendments, tapos na-gets niya na mismo. Tinutulungan na siya ni Pia Cayetano magets niya na may redundancies. Dapat ang remedyo niya doon is yung amyendahan ang tag dito yung charter ng GAB o kung charter ang tawag doon. O kaya naman mismong yung panukalang batas niya ay ilagay doon na kasi kaalinsabay ng ng approval na ito ang mga tungkulin ng Games and Amusement Board para sa contact sports tulad ng boxing, kickboxing, taekwondo, yung mga nagkakasakitan talaga pisikal, ay inaalis na sa kanila. Gayon din ang katumbas na pondong inilaan para sa mga contact sports na to at inililipat dito sa bagong contact sports agency o kung anong tawag niya ron o commission. 'Di ba? Yun po yun, para walang redundancy. Hindi niya na-gets yun. Ang naging resolution ni Manny Pacquiao ay iparamdam gaano siya ka-generous na maglalabas ako ng ganito kalaking halaga, popondohan ko para matuloy lang 'to, pondohan ko ang pagtatayo ng mga iba't ibang facilities, mga iba't ibang mga opisina ng ito ng kanyang panukala kapag ka natuloy. So magkakaroon ng sariling opisina, popondohan niya ang construction. Lahat-lahat pondohan niya initially. Na hindi po 'yun kasi kaya pong gawin 'yan ng national government. Pag pumasa yan sa Kongreso, sa Senado, then Kongreso, pag nag-match ang kanilang version ng Senate at House, and then dadalhin sa Pangulo. Pag pinirmahan yan, then magkakaroon ng funding yan. At dapat merong funding. Di ba? Dahil hindi naman po niya popondohan forever yun eh. So yun ang hindi na-get si Manny Pacquiao doon. Sayang yun eh. Di ba? Pero kung siya po may sapat na kaalaman, tingin ko, sandali lang yung debate na yun. Pero kung tutuusin, mas okay naman siya kumpara kay Bongo. Kay Bongo naman kasi, nung silang dalawa ni Franklin Drilon, Bongo was very clever and he tried to deceive the Filipino people by putting the blame against Franklin Drilon. Di ba sabi niya, Your Honor, ano po tayo naghahabol po tayo ng oras, buhay po ng tao pinag-uusapan dito. Di ba? Kasi po, yung sinisisi niya si delay daw. Yun pala, 11 months, dinelay ni Bongo mismo yung panukalang batas na galing naman din sa House of Representatives. And it so happened na siya ang may hawak sa Senate ng Health Committee, therefore siya yung mag-i-sponsor nito. Hindi niya pinag-aralan. Oh, kaya ang gusto niyang mangyari, bahala niya lagi si Tatay Digong, si Tatay Buwang, na na sabi nga po ni Tatay Digong ganito, 'di ba? Panay ganun niya noon. Oh. Hindi niya alam ang gagawin niya, kaso eh, talagang hindi siya pinalusot doon ni Franklin Drilon. Hanggang sa umamin na rin siya na sinabi nga niya na, sinabi niya na, "So, sinasabi mo na kami ang may dahilan ng delay. Gayong 11 months, inupuan mo sa sarili mong komite." Oh, 'di ba? Hindi mangyayari po 'yan kung marunong sa trabahong bilang senador etong si Bongo, 'di ba? Kaya sabi nga, isa rin dapat na hindi na pinuna rito 'yan, na hindi dapat 'yan manalo pa. Not because siya po ay kaalyado ng dating Pangulong Duterte, hindi 'yun. Ang pinag-usapan po natin dito at this point is yung kanyang kakayanan. May nag-improve ba, 'di ba? Lagi lang niyang bala, malasakit center na very deceiving din naman. Ito pa, pati ho si Tito Soto pinuna niya rito. Sabi rito, Tito Soto has been a good public servant, but he has served enough. And at his age, he should give way to the younger, more dynamic, and more progressive legislators. Diba? Tama naman rin. Magaling. Nakapagsilbi na rin naman ng mahabang panahon. Napatunayan na ni Tito Soto ang kanyang kakayanan niya bilang senador, naging Senate President. Diba? So, bukod sa kay Dan Fernandez, isa siya sa mga artista na komedyante pa nga na nabago niya, naiakma niya yung sarili niya sa trabaho na pagiging senador. Dati rin yung vice mayor ng Quezon City. Sinasabi rito, dapat mag-give way ka na sa mga mas nakababata.
'di ba? Na may mga kakayanan din na maaasahan mo na mas magiging, progresibo sila. Siyempre iba yung point of view ng mga bata, ng mga bago. Eto kay Erwin Tulfo rin, i-clarify daw yung citizenship. Kasi nung nagkakamali nito, issue sa kanila yan, yang kanilang citizenship. They should clarify citizenship and explain to the people why the Commission on Appointments refused to confirm his appointments as TSWD Secretary. He has an important issue to clarify to the Filipino people. Ben Tulfo should stay away from the Senate and should instead leave Rafi Tulfo alone. Di ba? Kasi bakit ba kailangan tatlo? Nandiyan na si Raf, papasok pa another Tulfo, dalawa. Di ba? The Tulfos have to explain to the people about their sister's problem when she was a former President Duterte's tourism secretary and her contract with the TV network which allegedly benefited her brother. Hindi ko familiar ako rito pero hindi ko na kayang explain eh. Yung nangyari sa issue na yan eh. Yan sa TV network na yan. Okay? Now, etong isang matindi rin. For Vilma Santos, mga kapatid, tingnan nyo ha. Vilma Santos, pinuna niya rin dito, must be already in her 70s. Diba? Matanda na. She should tell us why she's running again for Batangas governor and why all of and why of all people she's taking her own son with Edu Luis as her vice governor, and then she should also explain excuse me, why she's allowing her other son Christian with husband Ralph to run for congressman. Alam niyo yung totoo talagang ako man ho nagulat dito nang makita ko to nung nagpunta kami, 'di ba si Congresswoman Beatrix Luistro, kinover namin nung mag-file lang kanyang COC, ganun din yung asawa niya si Noel. Tapos biglaan nagpunta kaming lahat doon sa Batangas City, sa Kapitolyo kasi doon pala magpa-file pang governor at saka yung pang congressman. So doon namin ito nakita sa entablado. Ang kanilang grupo yung One Batangas. Sabi ko, anong gagawin ni Vilma? Kita ko talaga si Vilma, tanda na. Diba? Etong anak niyang to, parang totoy na totoy. Hindi ko alam kung anong gagawin nito sa Senado, kung alam ba nito ang trabahong papasukan niya. And then si Luis, panay pa-cute. Parang batang maliit. Ano to? Sabi ko, ano to? Parang, sorry pero parang ano to? Sinto-sinto. Alam ko magagalit yung mga kamag-anakan ng misis ko sa akin for disliking this family. Kasi nga, kamag-anak nila si Ralph. Pero, for God's sake, di ba? Ay nako, para sa kapakanan ng ating bayan naman, 'di ba? So, napatunayan naman na niya yung kanyang sarili, 'di ba? Nagawa niya na yung gusto niya, maging artista na politiko, no. Tapos sabi rito when this very young recto has never experienced having served even as a barangay kagawad. Ito raw pong si Ralph. Vilma's husband is already the finance secretary, 'di ba? The finance secretary si Ralph Recto, dating kongresista, inappoint ni PBBM. Now, are there no other Filipinos who could serve instead? 'Di ba? Uh, or who could serve in their stead? Sabi, wala na ba ibang mga Pilipino na pwedeng magsilbi? 'Di ba? Kaysa sa magsilbi kaysa sa kanila. Oh. Why are they monopolizing political powers? Correct. Bakit minomonopoly? Isipin mo naalala ko yung salita ni Vilma doon babawiin daw po nila ang Kapitolyo. At dadalhin niya ang kanyang mag-anak, anak ng putya. I thought at first it was a joke. Pero nung nagsalita na sila, pinakilala isa-isa, it's a real thing. Yung dalawang anak niya kandidato. Yung isa pagka-vice governor, si Luis. Yung isa, yung bunso. Na kamukha ni Epi Quezon, na anak ni Dolphy, kumakandidato naman pagka-congressman. Ano gagawin niya? Diba? Sabi, saka ito yung dapat ipaliwanag ni bakit kailangan lahat kayo sa pamilya ninyo, i-monopolize ninyo? Sabi, Vilma had been governor for longest time.
What outstanding achievements could she brag about? 'Di ba? Eh, do'n nga sa mga kamag-anak ni misis pagka pinipilit ako na suportahan 'yan, tanong ko, ano ang achievement, ano ang life-changing achievement nito ni Vilma Santos sa Batangas? Now, maybe, ah, siguro it's okay to say na isa sa naging, contribution ni Vilma Santos, eh, ito hong baha, yung, landslide na nangyari. Bakit? Yan pong pangyayari na yan, 'di ba, sa ilang mga probinsya diyan sa Batangas na nag-landslide, talaga namang kumbaga yung bundok po lumipat sa mga kabahayan. 'Di ba, yung mga bahay, yung unang palapag nangalahati, yung kotse nalubog, 'di ba? Meron pang, sa Talisay, Batangas, sa distrikto, sa lugar ni Luistro. Oh, ngayon nung nagbiyahe kami sa lugar na 'yan, abay nakita ko ho yung bundok, eh, kalahati tapyas, pa-gano'n yung bundok. Nakagano'n pa yung bundok pero tapyas na. Tapos may establisyemento rito, yung sa kuryente yata yun o sa fuel na processing plant, 'di ba? So 'pag ginalaw mo ang mga kabundukan nang hindi mo inaayos yung kanilang, kalagayan, mawala yung mga puno, 'di ba? Hindi ho mangyayari yang mga logging na yan. Kung legit man po yung, logging na nangyari diyan sa Batangas, nang hindi po sinang-ayunan ng provincial government, 'di ba? Kaya ako dapat isang tanong ito ng mga kababayan natin sa Batangas, anong ginawa ni Vilma Santos nung siya ang gobernadora? Kasi po hindi po agad-agad malulusaw ang mga kabundukang nilapastangan ng agad-agad. No, it takes years, it takes more years bago po yan mamatay ang mga ugat ng puno, wala nang tumubo, 'di ba? Kainin ng anay yung mga ugat na nakasuot sa mga malalaking bato and therefore magki-create ito ng hollow. At pag bumuhos ang ulan, yung hollow na dating pwesto ng ugat na kinain ng anay, papasukin ng tubig, iyon. At mabigat ang taas ng bundok na nabasa na ng tubig, guguho ngayon yan. Oh, 'di ba? Ano bang ginawa doon ni Vilma Santos? Bakit dapat eh hindi nangyari sa kanila yan? 'Di ba? Ako sagot ko nga diyan, wala naman ako wala. Eh, nga lalo ngayon nagbaha, nag-landslide, oh, ano nangyari? Tapos ibabalik pa uli. Tama na. Kapag nasubukan na, nabigyan na ng pagkakataon ng maraming ulit at wala naman kayong nakitang significance, 'di ba? Bilang mambabatas, wala kang naging congresswoman pa, eh. Wala kang nakitang significance na nagawa, achievement, eh, hindi mo na dapat nang ulitin pa, kahit kumari mo pa 'yan, oo. Eto pa, sabi rito, even Sanjo Marudo and Nora Honor, my God, kandidato ho pala si Sanjo Marudo rin, hmm, are now running as a party list candidates. My God, sabi niya. Ano gagawin ni Sanjo Marudo, ni Nora Honor? Kahit idol lang nanay ko 'yan, kahit na Bicolana 'yan, 'di ba? Anong alam ni Nora Honor hindi sa panlalait, anong alam nila, 'di ba, sa trabaho ng pagiging isang mambabatas? Oh, anong anong sektor ang irerepresenta nila? Sabihin nating sektor ng mga artist, okay. So anong alam niyo na ba papaano mag-submit ng panukalang batas, papaanong gumawa nito? Eh, baka yung how a bill becomes a law hindi pa nila alam ipaliwanag thoroughly. Yung sources of laws, hindi rin nila alam, 'di ba? Yung parliamentary procedures. Alam niyo ho, diyan po sa Kongreso, nandiyan po yung pinakamalaking kompetisyon kung tutuusin. Kompetisyon po saan? Eh, sa pagalingan. 'Di ba? Mag-stand out ka. 300 kayo eh. Hindi katulad dun sa Senado. Tapos diyan sasabak sila. Oh, anong gagawin nila diyan? Magpapakyut. So, tragis na buhay 'to kung ano na pinaggagawa ng mga ano 'to, ng mga pulitiko na 'to, eh. Oh, ngayon, ito pa, ha. What is happening to our country? Are we becoming a huge Sampaguita Pictures?
Ito, yung singer, Jimmy Bondoc, Marco Gumabaw, and Mark Gambawa. Ito si Mark, isang BBM vlogger, dating Iskonian. Yan, are joining Arjo Atayde. Diba? Si Mark Gambawa tumatakbo sa pagkasenador. Okay, and then Lani Mercado, Jolo Revilla, and Richard Gomez in the House of Representatives. Okay? Even Ayon Perez, yung siyota po ni Vice Ganda. Oh, kumakandidato bilang konsehal sa probinsya po ng Pangasinan. Oh, OMG. Why don't they invite Vice Ganda to run for mayor of Manila and Boy Abunda as a governor of Eastern Samar? Why don't they get Coco Martin to run for mayor of Quezon City and Jong Hilario as a mayor of Makati? By the way, Bimbis dad, James Yap, is running too in San Juan. Kahit kamag-anak namin si James Yap, kamag-anak ko siya sa mother side niya eh. Eh, my God, 'di ba? Alam ko tinatakbuhan nito ay konsehal. Oh, lawmaking pa rin 'yun. Papaano ang gagawin niyo do'n, 'di ba? Sus Mariosep, dapat kung tatakbo kayo, gusto niyong magsilbi, no, hindi naman sa sinasabi nating walang karapatan na magsilbi. Tignan niyo, handa ba kayo sa trabaho bilang mambabatas? Ano-ano ba ang kaalaman, kasanayan na dapat taglay ng isang mambabatas? 'Di ba? O kung wala kayong gano'n, gusto niyo pa rin magsilbi, hanapin niyo yung posisyon na kung saan hindi gano'n ang requirements para masabing performer ka sa trabaho. O, sa ano, sa mga executive department, 'di ba? Ikaw mag-mayor, vice mayor, punong barangay, 'yan. Eto, sabi niya, is if this is the country that you want, I promise to become a Canadian citizen in 2025, sabi ng sumulat nito. Or to migrate to Burkina Faso or to Ethiopia. This is not the nation that Dr. Jose Rizal envisioned and got Andres Bonifacio fought and died for. If you guys want to make Philippines a giant Batang Quiapo, eat Bulaga or eat Showtime, I am not going to be part of this show anymore. And I totally agree. Di ba? Kako, umatras na ba? O di mabuti. Di ba? Sus Mariosep, nakakaawang Pilipinas. Kaya sinasabi ko nga, huwag nyo nang iboto tong mga artista. Por Diyos por Santo. Lalo na yung mga nakaraang panahon, hindi naman nag-aral. Di ba? Hindi naman lang Dapat kapag ka mga mambabatas po, ang iboto po natin, yung mga senador na gagawin natin o kongresista or party list representatives, abogado, yung nakakaintindi man lamang, at least marunong umintindi ng batas. Ganon. Pagka maghahalal tayo ng mayor, wag po tayo maghahalal ng na magme-mayor na tamad. Yung hindi mo makikita. Di ba? Wag ganon. Wag kang maghahalal ng mayor na na laki sa layaw. Dapat maghalal ka ng mayor na katulad po ni Mayor ni Congressman ngayon, dating mayor ng Gapan Nueva Ecija, si Eming Pascual. 'Di ba nung pandemic talagang bumababa sa masa. Maghalal ka ng katulad ni Isko Moreno na talagang makikita mong bumababa sa masa. Talagang yung trabaho bilang chief executive ng LGU kayang-kaya niyang gampanan. Talagang nasa puso yung kanyang ginagawa. Pero kung ang katulad naman ni Isko Moreno gagawin nating mambabatas, patay tayo nito. 'Di ba? Hindi bagay. Hindi sa nilalait natin. Tayo bilang botante na muli ay bibigyan ng Panginoong Diyos ng karapatan. Karapatan na itali siya. Ang itatali po natin mismo ang ating Diyos pagkatapos ng halalan. Bakit? Paano yan? Ganito yan eh. So pagdating po ng campaign period, araw ng halalan, ang taong bayan ang hinahayaan ng Diyos na mamili ng kanyang iluluklok. 'Di ba? Ngayon, kapag tayo po'y nakapaghalal ng isang engot
sa kanyang trabaho, hindi akma sa kanyang pinasok, ikaw ang may kasalanan 'pag hindi yan naging performer. 'Pag naging engot yan, napahiya, ikaw ang may kasalanan. Bakit? Kailangan mo siyang irespeto. Pati nung mga kontra sa kanya, kailangan siyang pagtiisan. At yung mga kontra sa kanya, lalaitin yan, yung binoto mo. 'Di ba? Makakonsensya ka. Biruin mo ang utos ng Diyos diyan, igalang ang mga pamahalaan. Oh, patay ka ngayon. Yung mga namumuno sa atin, igalang 'yan. Oh, edi kailangan mong gampanan 'yan bilang isang totoong Kristiyanong Pilipino. Kailangan mong gawin ngayon 'yan, na hindi yung gaya ng sinasabi nitong mga DDS na, "Nabudol kami. Kailangan bumaba si BBM. Nabudol kami." Bakit? May trabaho kami dati sa PC Aw-Aw. Nung naging presidente si BBM, 'di kami binigyan ng trabaho, eh. 'Di ba? Maganda buhay namin nung panahon ni Tatay Buwang. Ngayon, hindi kami pinapansin ng gobyerno ni BBM. Oh, kailangan mag-resign si BBM, kailangan bumaba. Hindi po puwede yung gano'n. Lalabag ka na sa kalooban ng Diyos, 'di ba? Kaya sinasabi ko, ang Diyos ang itatali natin diyan. Oh, at itatali rin natin ang sarili natin sa utos ng Diyos na irespeto yang nilagay natin, 'di ba? Titiisin natin 'yan. Ay nako, kayo rin, 'di ba? Kaya para sa akin, iboto po natin si wisely. Ay, let's vote wisely. 'Yun po yung pinakamaganda. Kung may vote buying, take the money. Huwag mong iboto. Pero do not take the money na naglalagay ng indelible ink. Ay nako. Ah, sabi, yung nakikita mo kay Emeng na nagbibigay, oo, totoo naman 'yun. Pero land grabber 'yun. Ay gano'n? Kasuhan niyo. JDB, mayor namin si Emeng Gapan City noon, kung alam mo lang. Oo, alam ko. Sa Gapan nga siya, 'di ba? Okay, so iwanan muna natin 'to. Kayo po yung tinatanong rito kung, boboto ba tayo uli ng mga artista. Uulitin pa ba natin yung, ginawa natin noong, o ng iba sa atin nung panahon po ni Erap Estrada, 'di ba? Nung panahon po ni Erap, lang yan nakakatawa. Merong mga existing na yung panukalang batas. Panukalang batas niya existing na. Tragis na yan. Hindi man lamang dinideclare as out of order. Pagdating sa presidente, doon masasabi na meron tayong existing law nito. So this will be an amendment na lang sa ganitong batas. Sus Mariosep. Ay nako.